1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na Wednesday. So, happy Wednesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Grabe, ang bilis, no? So, papunta na tayo sa katapusan ng February, sa susunod na linggo, di ba? So, ito na yung third week ng February. My gosh, nakakaloka. So, ang bilis-bilis ng araw, ang bilis-bilis ng panahon. Kaya, huwag niyong sayangin ang bawat araw. Dahil, ang bilis niya talaga, lumilipas lang ng ganun-ganun lang, di ba? Pero syempre, ngayong araw na to, medyo masaya kasi syempre, sports day namin sa school. Grabe, nakakapagod. Pansinin nyo, malat yung boses ko kasi sigaw, pero masaya naman kasi na-proud ako sa mga estudyante ko kasi ay champion kami. Pero hindi pa tapos yung match. Ano pa, hanggang ano pa to Friday. So, yon. So, pero masaya kasi nakikita ko naman na lumalaban naman yung mga estudyante. Kasi dati, Diyos ko sa volleyball, nakakaloka. Parang kulang na sabihin ko sa kanila, wag na nga kayo maglaro. Pero ngayon, talagang tinutukan ko sila at sigaw ako ng sigaw kasi nga, ang gagaling na nila. So, nag-grow na rin sila for the long time na naglalaro sila, ay nako, ayun sa awa ng Diyos, natutunan na nilang maglaro ng volleyball. By the way, so bukod doon, syempre, Chinese New Year, di ba? So sana lahat kayo ay masaya ang inyong mga feeling dahil Chinese New Year na. So official 2026 na, the Year of the Horse. So, di ba? And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre sa mga bago nating subscribers. Hello sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At saka sa mga makasolid na makamamasam dyan na lagi tumututok dito. Araw-araw maraming salamat guys sa inyo lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga, syempre, ang former Miss International na si Bea Santiago ay engaged na sa kanyang boyfriend. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dito, congratulations, syempre. Masaya ako para kay Bea kasi kung iisipin mo, ang daming pinagtaanan ni Bea, di ba? Kasi nagkaroon siya ng problema sa kanyang kidney. Tapos, ayun, pinalitan, di ba? Tapos, hindi natin alam kung makakasurvive ba siya o hindi. Pero, sa kabila ng lahat, happy ako kasi nalagpasan niya yon. Tapos ngayon, ito na. Syempre, mag-aasawa na siya. Pagkatapos, ayan. So, magaganda naman yung mga nababalitaan natin sa kanya. So, happy ako sa kanya. And then, ayun. So, sana magtuloy-tuloy na, di ba? And then, syempre, abangan natin yung kanyang wedding. For sure, bongga yan, di ba? Once na you are binibini, you're always a binibini. And you're always Miss International. Hindi lang siyang engaged kahit yung si Kylie Versosa din, di ba? Ang mga Miss International Queen, ayan naman, kapag nag-asawa na sila, tahimik na eh. Like example, Lara Tigaman, di ba? So maganda naman ang pagsasama nila ng asawa niya. Hindi katulad na kapag Miss Universe ka, ewan ko ba, na-fail, di ba? But congratulations syempre sa mga beauty queens natin na nakahanap nila sa buhay nila yung best partner nila, di ba? And then, ayun, congratulations kay Bea Santiago at mabuhay ka ng bonggang-bongga, di ba?
So, saya lang. And then, para naman sa sumunod natin, chika, o pumipiyok-piyok, eto nga, sabing gano'n, siya na kaya ang susunod na Black Beauty na makokoronahan ng ating bansa. After, syempre, Chelsea Manalo at saka si Alexi Brooks, ay eto nga, nakikipagsapalaran uli. One more time, si April Smith. Dahil, siguro na-inspired siya. Na-inspired siya sa mga Black Beauty natin na pinadala sa international stage, o, di ba? Ako para sa akin na si April, dapat noon pa yan eh. Dapat nga siya yung unang-unang nakagawa ng history na, alam mo yun, nanalo ng Miss Universe Philippines, o, di ba? Pero kasi, pinatagal niya pa ng 6 years, eh ngayon, Diyos ko, good luck. Ewan ko kung babalik ba yung history na maipapadala natin ang Black Beauty sa international. But for now, nakikita ko naman na lumalaban naman ng bonggang-bongga ang April Smith. Di ba? So, nakikita naman natin na nakikipagsabayan siya. Pero hindi ko lang alam kung siya nga ba ang apple of the eye ng organization na maipadala sa Miss Universe. Pero kung hindi man, sabi ko nga, kahit naman lang siguro yung ibang crowd, pwede naman nila ibigay kay April Smith. Like example, supranational, di ba? Kasi pwede naman talaga siya maging supra girl. Kung naranasan na natin magpadala ng Black Beauty sa Miss Universe at saka sa Miss Eco, why not in supranational? Eh kung nanalo nga si Alexi Brooks doon na short hair, di ba? Pero ngayon naman na kabugera, eh why not naman, di ba? Ako para sa akin, agree ako na kung sakaling siya ang mananalo ng Miss Supranational. And then, ayun siguro yung paghandaan niya. Why not? Kayo ba, tingin ninyo, papayag ba kayo kapag sa April Smith ang ipinadala natin sa supranational kesa sa ibang candidates? So, please comment below. So, yan. Nakakaloka, di ba? Yung patanong. And then, pambato ng Baguio. Malakas ba ang laban sa Miss Universe Philippines? O, ayan. Inaabangan nga natin kung anong magiging eksena ng mga candidates dito. Pero kasi pagdating kay Baguio, kay Roxy, si Roxy, alam natin na talagang magaling naman to. Actually, noon ko pa siya hinihintay na sumali sa Miss Universe Philippines. Noon ko pa naririnig. Pero sa interview niya, sinabi niya, kaya hindi siya sumasali kasi natatakot siya. No? Natatakot na ma-fail. Oho. Pero at least ngayon, di ba, nagkaroon siya ng lakas na loob na, sige, ilaban. Medyo mahirap para sa kanya kasi nakikita naman natin, ang dami naman ngayon talagang magaganda. Hindi, ibig ko ba sabihin, maraming mga magagandang candidates, pero kung hindi man makuha siguro ni Roxy ang corona, pwede ito mag-supranational, pwede siya mag-Miss Cosmo, pwede siya mag-Miss Eco. Oho, ayan yung mga corona na parang aabangan mo para sa kanya. Pero kasi para sa akin, siguro wrong timing lang. Oho, kung noon-noon pa siya sumali, siguro makakasabay siya ng bonggang-bongga. Pero kasi syempre hindi naman natin masasabi na ito ang perfect timing, ito yung kahit naman siguro sa susunod na taon, marami pa rin magsasalihan na bonggang-bongga mga candidates, di ba? Kaya ako parang feeling ko, ito na yon, sige na, ilaban na lang. At thanks God, ito naman yung ginagawa ngayon ni Roxy at nakikita ko naman na kakabog naman si Roxy. Hindi ko lang alam kung open siya sa ibang crowd. Pero kung open siya sa ibang crowd, for sure, mapapadala siya sa international stage. Pero feeling ko sa mga talagang mga candidates ngayon na parang feeling natin malalakas, ay nako, meron dyan hindi makakakuha ng corona. Promise. O, di ba? Meron din na parang, sige, akala ninyo malakas siya, pero ang ending top 10 lang. O, di ba? So, sino kaya yun? O, ganon. Kasi di ba nung nakaraan taon, sila Eloisa, ang lalakas nila. Sabi natin, ako si Eloisa, pwede sa ganito, pwede sa ganyan. Pero ang ending, di ba? Hindi siya nakasama sa top 5. So, depende kasi sa laro talaga ng girls. Oho. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga si Imelda, ang pambato ng aklan. Umaariba ng bonggang-bongga in terms of styling at maraming nagagandahan talaga kay Imelda ngayon. So, anong chika mo dito? Ang chika ko dito ay bongga. Gusto ko yung styling niya. To be honest, kung si Imelda hindi siya nag-remark sa akin noong Miss Earth,
parang siya yung gusto kong, oy, alam mo, pwede to sa ganito, pwede itong mag-Miss Charm, pwede mag-Miss Eco, pwede mag-ano. So, yon. Ngayon, nakikita ko na lumalaban talaga ng bonggang-bongga. At in fairness naman sa styling niya, talagang napapawaw ako ng todo-todo. Sobra. Pero ngayon, ang tinitingnan ko ngayon, kung ano ang ariba na gagawin niya dyan. I hope na sana open din siya sa mga corona. Alam mo, pwede talaga siyang kumuha ng supranational. Pwede siyang kumuha ng ibang crown. Kasi parang feeling ko, ang strong ng kanyang personality, ang strong ng kanyang beauty para sa corona. Sabi ko nga, I think magko-corona to. But, depende sa mangyayari sa mga darating na araw, di ba? But ngayon nakikita ko, oy, ang lakas ha, ang ganda ng eksena niya, ang galing ng team, ang galing ng makeup, ang galing ng styling. So, gusto ko siya. In fairness, nakalimutan ko na nga yung mga eksena niya noon eh. Ngayon, parang nakikita ko sa kanya, para siyang isang bagong bote na pinalitan ng, alam mo yon, ng packaging. Yes, ganon. And then, magandang ipinapakita niya, in fairness, may ibubuga talaga ang pambato ng aklan sa competition. Kung pag-uusapan natin styling, beauty, may beauty talaga siya. At parang feeling ko, kung mabuglang to sa Q&A, makarating lang to sa top 5, ay, winner to. Diba? So, yan. Kasi maganda talaga si Bakla at gusto ko talaga yung mga eksena niya. Wala pa akong nakikitang pictures niya na masasabi mo, ay, tsaka, walang ganun ha. Lahat ng makikita mo talaga, mapapawaw ka ng bonggang-bongga. Masasabi mo talaga na, wow, ang ganda niya. In fairness kay Imelda, sa pambato ng aklan, talagang winner talaga yung ipinapakita niya. At ang ganda ng laro, di ba? So, klaro din at malinis. I hope na sana mapansin din ng organization, di ba? So, exciting talaga. Kasi maganda, ganda ng mata, ang ganda ng mukha. Pero eto, pambato ng Iloilo, si Iloilo ba ang Miss Photogenic Miss Universe mo? Kasi nga, di ba, yung pinapakita yung mga picture, mga pasabog, bongga. Dalawang Iloilo, may Iloilo City nga, Iloilo Province. Hindi ko alam kung sinong Iloilo to. Pero ang nakikita ko naman sa kanya, maganda. May maganda talagang Miss Iloilo na nakita ko. Ay, ang ganda, di ba? So, yon. I hope na sana kumabog siya ng bonggang-bongga. Hindi lang yun dahil sa naayusan siya o na make-upan. Siyempre, yung titignan natin dyan, yung performance na ipapakita niya, kung makakasabay ba at yung level ba ng performance niya ay pang-international atake. Minsan na tayo nagpadala ng pambato sa Miss Universe from Iloilo. Ayun, so kailangan talagang buo yung loob nila para mas, alam mo yon, mas makakabog, mas kaya makipagsabayan. Kasi last time yung kay Rabia, di ba? So, ayun. I hope na sana meron tayong makuha na from Iloilo candidates na, alam mo yung makaya talagang kumabog dito sa Miss Universe na hanggang sa dulo ng competition. So, looking forward ako sa mga pambato ng Iloilo at let's see kung sila nga ang makakakuha ng Miss Photogenic ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So, di ba? Kasi ang ganda nga na pinapakita. So, good luck and wish all the best. So, yon. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, pinag-uusapan din sa social media. Ano ba ang nakikita mong laban ni Bella Ismael? Kakabog ba? Si Bella Ismael. To be honest, ako kay Bella, medyo tahimik no? Walang ingay, walang ano. Hindi katulad nung yung nalaman na natin na lalaban siya ng Miss Universe ay talagang napag-usapan. Ngayon, hindi natin naririnig yung after ng tawag dito, after ng press presentation nila, wala masyadong feedback na naririnig tayo about Bella na, ay, si Bella ang mananalo dito, walang ganon. But it's not end of the competition pa naman. Kumbaga, nag-start pa lang. Syempre, doon na ano ba ang piniprepared ng kanyang team. So, wag mawalan ng pag-asa, lalo na yung mga naniniwala kay Bella. Wag mawalan ng pag-asa kasi maaaring, di ba? Hindi natin alam, ma-surprise tayo, siya pala ang mananalo Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Hindi naman yan babalik kung hindi naman siya handa, di ba? At naniniwala ako na well-prepared ang pambato ng Taguig.
at kaya netong makarating hanggang sa dulo ng competition. For sure, si Bella, nakikita ko na isa sa mga girls na magta-top 5 ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Walang duda yan. Naniniwala ako na kung nagawa niya maging first runner-up nung nakaraan, kaya niya rin kumuha ng corona ngayong taon na to. Lalo na maraming ino-offer na crown. Hindi ko lang alam kung yung team ba niya ay willing na tumanggap ng ibang crown. Like example, kay Katrina Ligado, di ba? Na parang, yes, isa si Katrina sa malakas, pero ang ending kasi parang willing silang tumanggap ng kahit anong crown. At nakuha nga ang supranational. And then ngayong taon na to, pwede uli siyang mag-supra, pwede siyang mag-Miss Cosmo, why not? Matalino ang Bella. So parang feeling ko kaya nitong makasagot, kaya nitong mag-penetrate ng todo-todo. Medyo dito talaga, magkakakitaan talaga ng galing, di ba? So ako naniniwala ako, top 5, kakayanin niyang mag-uwi ng corona. Hindi mauuwi sa wala ang laban ni Bella Ismael ngayong taon na to. Dito sa competition na Miss Universe Philippines kasi alam naman natin na matalino ang Bella. Kung noon may nakukuha na, kung kumbaga may iba ng corona na nakukuha ang Miss Universe Philippines, I think makakakuha siya. Ngayon, maraming ino-offer na corona, I think mabibigyan to. Kung willing siyang tumanggap ng ibang crown na hindi lang universe. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya pang Miss Universe ha. Pwede pa din siyang manalo ng Miss Universe Philippines kasi may talino, may ganda at may laban ang pambato ng Taguig ngayon taon na to. So good luck. Di ba? So yung pananahimik nila, ayun ngayon nakakatakot eh. The more na nananahimik siya, mas nakakatakot yun. Ganon! At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Diyos ko, mainit na pinag-uusapan din ang tatlong magaganda sa Miss Universe Philippines. Isa sila sa mga tatlong magaganda kasi madaming maganda. So, eto nga pambato ng Pampanga, pambato ng Tarlac at pambato ng La Union. So, mama, sa tingin mo silang lahat kayo makakakuha ng corona? To be honest, ako ang nakikita ko sa pambato ng Pampanga, pang Miss International. Kung sumali to sa Binibining Pilipinas, ay nako, ako na nagsasabi, ikaw ang mananalong Miss International. Yung ganon. Kasi may tangkad, tapos may beauty. Kaya lang yung beauty niya, hindi ko alam kung ano ba yung eksena. Kasi may mga picture ako na hindi ako nakukonvince sa kanya. Hindi sa ayoko kay Pampanga. Hindi ko alam. Basta may something kulang. May kulang akong nararamdaman doon sa ipinapakita niya. But looking forward pa rin ako sa mga susunod niya pang eksena. Kasi kung tutuusin, pwede naman kumuha ng corona. Bakit hindi? Diyos ko, ang ganda-ganda, ang tangkad-tangkad, di ba? Pero ayun, so tingnan natin kung ano ang laro na makikita natin sa kanya. But I'm so excited kung ito nga ba si Pampanga ay isa sa mga makokoronahan ngayong taon na to. Sabi ko nga, kung sa Miss International to, ay winner to. So, yon. And then, si Tarlac. Si Tarlac, maganda din si Tarlac no? So, para siyang, ang beauty niya talagang Pinay na Pinay. Pwedeng mag-Miss Charm, pwedeng mag-Miss Supra, depende. Depende sa magiging eksena niya. Kasi syempre, yung ganda nandiyan. Pero hindi natin alam. Kasi depende sa laro. Di ba? Oo nga, maganda nga. Tapos mamaya, pag wala na, nakain na ng ibang candidate. So, I hope na sana magtuloy-tuloy siya. But styling ni Tarlac from the beginning pa lang napapansin ko na. From the beginning pa lang, nagugustuhan ko na talaga. So, wala akong problema doon sa nakikita kong styling. Pero syempre, kailangan niya i-prove talaga na siya ang pwedeng kumuha ng corona. May chance din naman si Pampanga, may chance din si Tarlac na makuha ang corona ng Miss Universe Philippines. Depende na lang talaga sa magiging laro nila. And then, pagdating naman kay La Union, Diyos ko, walang duda. Oo. Ewan ko ba, pagdating kay La Union, kumbinsido kagad ako na parang, okay, ikaw ang winner dito. Di ba? Kasi nga naman, Diyos ko, sa pinapakita, ngayon lalong mga naglalabas pa sila ng mga nila sa social media, talagang, ay, wala ka nang masabi. Ang kailangan nyo na lang gawin ay
ipagpatuloy yung ginagawa niya at matutong makinig sa organization. Kasi, ayun, so talagang maaaring siya ang apple of the eye. Hindi lang ako, ng lahat. Oo, na parang siya yung malinis, malinaw, mabango, mukhang mamahalin, mukhang ginto. Oo, na pwede mo talagang dalhin sa Miss Universe na hindi ka mapapahiya kasi matalino, matangkad, may body, kumbaga, body, beauty, and brain. Oho. So, kailangan niya na lang palakasin yung kanyang business side. And then, let's see, kung siya nga ba ang mag-uuwi ngayon ng corona na Miss Universe Philippines for 2026. Pero ikaw ang tatanungin ko dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.